mag-debate ang 4-stroke versus 2-stroke. So, kung sa left side, represent 4-stroke, no? And the right side, represent 2-stroke. So, ang una mo debate, ang istorya is 2-stroke. At Tashem. Ganas tidoy? Yes, sir. Ang opat mo. Yes, sir. Sige. Timer starts now. So good day everyone. Today our team proudly stands to support the two-stroke engine. We believe that despite the modern developments and innovation, the two-stroke engine remains an excellent choice for application if ang storyahan kay simplicity, lightweight construction sa engine, and high power output. A two-stroke engine completes one power cycle in just 2 piston movements or 1 crankshaft revolution. Because of this design, it produces a power stroke in every revolution. This allows to generate more power relative to its size. Kumbaga, gamay siya pero dapat siya power output na mahatag. One of the greatest advantages of two-stroke engine kay simple lang ng construction. Gamay lang siya moving parts niya. Because of this, dili required of mga complicated na mechanism para magana, and fewer components means mas gamay siya og risk na madaot ang tagsa-tagsa niya ka accessories or masumpay sa two-stroke engine. Kaya tungod sa fewer component means na gamay ang yang manufacturing cost. It means na mas tipid siya and easier to maintenance and faster repairs. Another important benefit kay lightweight siya ship, and since gamay siya parts, ang engine weight kay much less niya. This makes it ideal for motorcycles, chainsaws, outboard marine engines, dirt bikes, and portable equipment where ang weight kay pinaka-important na factor sa kanang equipment. And the two-stroke engine is also known for its excellent acceleration. Because of it, it delivers power in every crankshaft revolution. It responds quickly to throttle input and provides strong performance, especially in racing and high-speed application. Means mas mo react ang iyang engine sa pag-throttle sa kanang equipment niya. Although, may mga tao ingon na ang two-stroke engine kay fuel consumption and mas taas na siya emission. Sa karon nga technological improvements such as direct fuel injection and better lubrication system, it continue to address these concerns. Muna maibanan ang iyang fuel consumption and emission tungkol sa direct fuel injection o sa enhanced na katong electrical lubrication. And today, we will demonstrate that with simplicity, power, portability, and affordability are priorities. The two-stroke engine di mas maayo kaysa sa first-stroke. Giboy. Intro po lang gani, kaya nag-giveaway ng 30 seconds. Na? Malay. Malay. Hindi, wala. 1 minute discussion. So, dapat makulpaan mo, kaya na sila import to. Okay. Hindi ka na sa buha? Bugay pa na. Biyahe pa ng pila ka. Kuhan, lapas 24 oras, mabot lang dire. O, 48 na dahil. Sudis. Saan na sa ikan? Ha? Ikan pa na sa Mars? Kanya passport. Be, tanood be sa man prop be. Ano lang sir? Dapat dito sir. Oh, naluwa na yung set no? Yang nakadate na eh. Banana ko. Magpatalastas ba? While nag-quit mo, promote. So sa susunod ka banat sa 4-stroke engine. Latan, sir. Platan. Yes, sir. Timer starts now.
Yes, I agree with you, Panta, that the two-stroke diesel engine has a higher power output and simple design. But four-stroke diesel engine is still much better when we talk about fuel efficiency, lower emissions, lower engine life, smoother performance, and higher reliability. Kaya dili nang mabase ang engine sa iyong power output, and mas importante po gihapon kung sa nikatipid mag-consume ng fuel, which is efficient pa ang four-stroke diesel engine. Kung sa kadugay kini magamit kinamtoy na ayong lubrication system sa akong four-stroke diesel engine, so dugay din siya magbuba. Nya ayang tanang parts kinaka-kuan jud na lubricate maayo, so dugay jud siya magbuba, labaw ng mas maayo yung maintenance. Unya kadali ra pud siya ibalon ug epektuhan sa atong environment kay mas mas lesser yung ang air pollutant kay ang iyong emission kay mas lower man kumpara sa two-stroke diesel engine. Unya wala pa ni mga advanced technology nga gibutang. Kay naman tayo four-stroke, which is the intake, compression, power, and exhaust, which completes the combustion process where the fuel is burned completely, meaning mas efficient yung paggamit sa atong fuel. Yes, you can say that your two-stroke diesel engine has high power output, kaya kinuha man sila, pero di rin na mag-base hanap. Panangitan yung two-stroke diesel engine, kaya mas kusog siya, pero kusog po siya mag-consume ng fuel. Mas diyon siya maguba, kaya lagi ang iyong kanyang thermal efficiency, kaya mas grabe man siya para sa four-stroke diesel engine. Kunya, mas dagan siya ang ingit nga usok, kay ang iyang oil o fuel, kay nga may mabiling nga wapa kay na burn, mas higher yung oil of air emission. So mas grabe siya mahatag na pollution sa atong environment. Kunya, sa panahon sa karon, whereas mas importante ang fuel efficiency, durability, reliability, o atong environmental responsibility, kani yung mga aspeto nga akong niyon, mas muna yun ang four-stroke diesel engine. So advantage niya fuel efficiency. Kung niyo kaniya kinamtay four-stroke, which is maboy kaniya ang fuel, so mas efficient good siya kumpara sa inyong two-stroke diesel engine. Niya lower emissions, kaya mas maboy man niya ang fuel, meaning mas lower po niyang kuay mag-contribute sa air pollution. And smoother and lesser noise, kaya well lubricated na ang system sa four-stroke diesel engine, meaning mas low yung vibration na ma-produce engine noise. And it is good for cars, bus, truck, generators, and commercial diesels which require steady performance. O mag-story ito sa maliit industry, mas gindot ko siya sa tago. Starts now. May TikTok sa taon niya. Anong step dyan? Ari lang yan. Kasi wala si Ray. Ito si Ray. Ito. Kalang kaya kanina sa vaccine. Silong na ito. Mais na sa akin, sir. Ano ba? Exercise sa first, Sabi guys, sa susunod na balak, two-stroke engine. Ano sir? Kasi mo libata lang eh. Ikaw? Ikaw? Ayaw mo yung shirt ko kay kung hindi problema. Ayaw mo sa university. Okay, sa susunod na balak, two-stroke engine, tuyong. Timer.
Good day everyone. Our opponent, Mr. Panta, explained that the four-stroke engine is better than that is useless fuel and lose low emission. However, this quality alone will not automatically make the four-stroke engine the best choice in every situation. So kung ikumpara ang four-stroke o ang two-stroke, we should also consider work and how they will be used in different machines. Some needs to save fuel while other needs to produce strong power. So because of this, we agree that two-stroke engine is still the better choice for many applications. So sa advantage sa two-stroke engine is high power to weight ratio. So kung sagot ani, even though the machine is small, it can produce light kanang taas na power. So two-stroke engine produce a power stroke in every single crankshaft revolution. But di pareha sa four-stroke engine na it can produce power only every 2 revolution. So because of this design, two-stroke engine is commonly used in machines that needs quick speed and high performance. For example of this, a racing motor where fast acceleration, jet skis needs more power engine and snowmobiles. So another advantage of two-stroke engine is where dali na siya i-maintenance, then ang two-stroke engine does not have valves, crankshaft, timing belt, or complicated valves. This means that repairs are usually faster, easier, and less expensive. So two-stroke engine kay compact size, dili pareha sa four-stroke engine. So our opponent team pwede magpadayon na four-stroke engine use gamay na na fuel. And katulad ang sitwasyon, ang fuel economy is not highest priority. Ang pinaka-importante yun kay strong power, fast acceleration, lightweight, and easy transportation. So two-stroke or four-stroke has its own strength. So four-stroke engine is an excellent choice for fuel efficiency. But ang two-stroke engine dili pod na magpupili when it comes to high performance, lightweight, construction, portability, simple maintenance, and quick acceleration. Two-stroke engines continues to be the better choice whether power, speed, portability, and simplicity, and the top priority. 30 seconds. That's what you Ano kasi mong papa? Sunod na ng two-stroke, mura na itong papa. Ang two-stroke, mura yung mama. Lagi tama. May connection. Kaya na tayo? Oo. Kaya mag-big discussion. Timer starts now. 3 seconds. Ang gatong ganing nga, nakutsong na. Yes, sir. Sige, sa susunod nga lima, ay four-stroke, ditang sir, and Brian. Your timer starts now. Good day everyone. Disagree lang ako sa sinabi ni Tuyong about sa situation sa engine. Sabi niya, mas dito daw ako na two-stroke about sa large, ito na sa, about sa power. Dito, di mo masasabi na mas maganda yung two-stroke kung bibis mo lang sa power, kaya yung two-stroke tas four-stroke di lang nagkakalayo yung niya power, kaya yung two-stroke mas siya sa fuel efficiency sa mga
bigat na pwede niyang kargahin, di ba? Sabihin na natin yung sinabi mo kanina na dalawang revolution pwede na maka-produce ng power yung yung two-stroke. Yung titignan natin sa mga fuel naman natin sa fuel situation consumption, di ba? Mas malaki yung kumaga mas daghan yung yung fuel ng nakukonsume ng two-stroke kaysa sa four-stroke ay kada yung sa four-stroke nabibigyan lang siya ng fuel if nakukomplete yung o ma-burn completely yung fuel niya. Yung revolution, mga to. Tapos, naman, sa foremost everyday user naman, fuel efficiency and reliability are much more important, di ba? Four-stroke engine burns fuel more completely, allowing use to travel farther while consuming less fuel. Over months and years, this significantly reduce operating costs. Tapos, another major advantage naman ng four-stroke is environmental protection. Since engine oil is stored separately from fuel, combustion is cleaner and produce much less smoke than a traditional two-stroke. Tapos, yung four-stroke naman, engine also has a longer service life because proper lubrication reduces was internal experience. Okay. 1 minute discussion. Okay, mga tira. May mga tira ba? Namuhi up na ko din. Patay ni Flita, tiraw ni first year. Na mawawa ni ng third year. Mawawa tayo ito. Ito, sa'yo. Ito. Ako din mo rin mag-show din kuan. Sa YouTube ba? Sayaw na yun. Early morning. Hindi mo sayaw. Hindi mo sayaw. Kaya mag-solo. Hindi rin mag-kuhan tao. Sige, sunod ka, muribat ka sa two-stroke engine. Makay-kay, yan. Makay-kay, sir. Lain nga siya. Saan pa naging cancel? Import na rin. Import na rin. Kaya, 2 million. first year kita, no? Okay, sir. Alpha. Alpha pala siya. Hindi mga alpha mga Yadap na ako. mga di mag-uniform. Kumplito ng mahal ko. Starts now. So sa iyo mag-i-understand lang na two-stroke and four-stroke engine is dili lang magkalayo sa power sa pag-produce of power sa iyo kasi sa diha ka party. Sa iyo parang tingin nga ang two-stroke engine sa one revolution lang na makaproduce ng power. So imo nang contradict kaya ng tuwan ang imong tingin nga doon na sila tuwan power production. So, sa inyong argument po nga, tungkol sa fuel economy and lower emissions, na automatically it makes the first stroke engine the better choice. Pero, sa iyo mo, mali.
wala niyo i-consider or inyo lang i-overlook ang purpose sa pagpili sa engine. Kay dili na ang engine is built for family cars or commercial transportation or slow cruising or camp coastal tides out trips. Think about rescue boats running through rough swells of water to reach someone in trouble. Fishing boats hauling full nets and against strong currents or small operators racing to fish in bad weather. For them, every extra kilo on the transom changes how the boat handles, and every second of field prep would cost fuel. So, the negative thing, or you also said that the four-stroke engine lasts longer, pero kung ano diha kay ang two-stroke engine or a modern two-stroke engine has greatly improved tungkol sa direct fuel injection and improved lubrication systems. It reduced the emissions and increased fuel efficiency while maintaining the engine's traditional strengths. So, the question is not which engine works best in every situation. The question is which engine offers the greatest advantages in high power, simplicity, portability, and affordability are required in those situations. So, mapasuntin na kapag mo nga ang first stroke engine yung gamay lang na fuel nga lagyan ng sitwasyon where fuel is not the high priority. Ang pinaka-importante is strong power, fast accelerating, lightweight design, and easy transportation. In that case, the two-stroke engine became much more important than simply saving fuel. So, in those situations, the two-stroke engine remains the superior choice. 10 seconds. 10 seconds. So, 1 minute discussion. Kung anong mga guys, ano to, gimana yung bracket? Anong mga bracket sa, ano ba ba, gimana yung bracket? Ano, gaya ito? Dahil sa gaya, pero sa gaya, magkuhan. Sa gaya, mag-uniform. Magay ko no. Okay. Start na. Discussion na. Bro, di ko lang ito first year, ano mo pala bagkan sila. Yan ang sige, sir. Sila second year mo ba first year? Isa na mo, balik ka lang ka. Live about. Stress naman. Buhok na. Stress na. Yes. Kasi yung sunod ka kumibat kay ang four-stroke engine Tidoy from Alpha. Karon second year Alpha. Second year bago. Your timer starts now. So today, we continue focus on the utilization situation. But we should consider benefit the majority of the user, like automobiles, motorcycles, agricultural equipment, commercial vehicles, and generator rely on four-stroke engine because they are dependable, efficient, and economical. We also argue that the fewer parts means slower maintenance. However, it needs development frequently because higher work can outweigh the advantage of the simpler construction. Then, two-stroke engine also consume more fuel due to scavenging process like what the Sam said, where parts of the fresh fuel and air mixture are escaped before combustion. It also requires lubricating oil to be mixed in the fuel, replacing operating costs and produce more
smoke. And you also mentioned the modern two-stroke technology. However, it actually weakens your argument that two-stroke engine are simple and affordable. When fuel inject, electronics control and advanced navigation system are added to address the traditional weaknesses of the two-stroke engine, the engine becomes sophisticated and complex. Therefore, it can no longer considered simply a cheap and easy to maintain engine. Because its performance also increases in technological complexity, maintenance requirements, and potential costs. Modern manufacturing has made serving two-stroke engine easier than ever. While their durability allows them to operate reliably for many years. For this reason, the advantage of the four-stroke engine clearly outweigh the two-stroke engine in most real-world application. What time? 49. 49. Mana? Ano po yung natagig mo? Bigyan mo nangyari siya. Nag-expect yun ko ka ng lamig ka battle ba sa first of two stroke kay wag gud sila gahapon no. Dapat ako sila tayo mag-prepare ba? Gani, master. Gani sa highway ko eh. Naman ko be, inood. Ito 5. Okay na. So, sunod ka mo, ribat, kaya four-stroke engine. Auto-stroke engine. Ganyan to, safe. Okay, 9 hours. Sorry. Conclude that as a member that brings the two-stroke engine. Throughout the debate, we have shown that the two-stroke engine reveals the powerful, practical, and proven use in many applications. Before it, allow me to expand on why this brings to the market. First, it produces more power for its size. Kung giminto nila na kamong pagbagihan, kung complete siya power cycle in just one camshaft revolution. Second, it is lighter and easier to carry. So with fewer parts, it may be more strain and simpler construction. Tayo ka to boost. Third, it is simpler to reduce. Simplicity or simplicity ka to simpler to reduce. So kay simplicity man means fewer components to remove, fewer adjustment and easier to solution. Dahil sa siya pagpintinan ng two-stroke ay mas kamay naman sa mga components. Or it causes this to manufacture that you're moving parts and does not require complex systems like valve mechanism, the materials and labor needed to build two-stroke engine are aware. So it delivers fast acceleration, this produces the power stroke into revolution. It responds quicker to the throttle. Kamusta siya mga strength. So, about na nag-iingon nga, itong full-stroke tunog is mas common siya gamit sa mga cars o elevator na tinulog nila siya. Pero kung atong iskutan gani is mas maayo nga performance, mas efficient gamiton, mas maximum na yung maximum efficiency, maximum torque, mas maayo yung gamiton ang two-stroke yan. Labi na sa kanang
moving 100,000 tons across oceans. The industry contribute most of the engine. So ato sa ato nga moving ato di ka ng mga dagong mga barko. Wala mga transport mo is importante nga sa mga panahon. Nag-isgot tayo sa Pilaw, nag-isgot tayo mga dagong barko kaya okay naman ito napita. I think it has been wrote by Peter Drucker, the father of the modern management. Efficiency is doing things right. This means that true efficiency is accomplishing a task in the best possible way without wasting time and resources. So, kini siya nga principle makita nato sa two-stroke diesel engine. Kaya sa mata ko sa katuyo sa crankshaft, aduna na tayo hindi ka ng four-stroke. Mao nga mas pinagkagit kini ng mahimot na trabaho tulad sa anak parehas nga oras para sa two-stroke engine. Menurut kita tuh father of modern tuh. Father of modern management. Bisa mana? Thank you very much. Peter Drucker. Ya boleh mana? Tagaan kawan. Mau napa saya tahu dia apa? Did you know that the mother of your father is the creator of First Bisa kayak certificate mother. Oh, sudah. Wala sila gusto rin. Ano pala na jadi ba yan mo klaro mamuha. Natawag ko lang naman, badaghan kaya ta. Hindi mo klaro mamuha. So, last ka po rin mga last ka istorya sa first long engine. So, mag-yun. Thank you, Mario. So, sa ilang mga pangingon sila nga lighter weight and higher power. Pero, ang engine dahil mag-base radius power. So, lighter. Wala lagi kusgan mo. Pero ang pangutana, wala huntay daw mo. So, ang concept sila nga assume that mga situation prioritize weight and maximum power. Pero sa tinod, ang pagpili makina kinahanglan tibawon sa lalaki dito sa masa power, fuel, efficiency, durability, reliability, at maintenance o gasto o emission. Kanya, nag-isod sa motor development. Sa two-stroke, simple ra kuno o dali ra i-maintain. Pero kung sige kag ayo, kung saan lang simple ang makina pero complicated imong gasto. Nya. Nagkuhan sila sa two-stroke na usog kada revolution. Pero ang four-stroke, taas ra o ginabuhi means pang long-term nga kuhan. Pero ang kusog or power, dili tanan kusog magdugay. Usahay ang kusog mas kontrolado ang malahutay. Kay unsa may gamit sa kusog kung dali ra ni kabuyon. Ang tinuod nga makina dili lang sa sugod kundi likod hangtod sa hangtod. One part of the maritime industry. We have other vessels like where fuel of lower emissions, longevity, and flexibility in operation is required. O usog ang two-stroke o gaan siya, simbol na siya. Pero kung maura ang sukdanan, sa'yo na kainin niyo tawgon. Ang tinuod nga pangutana, kinsa ang mas efficient, kinsa ang mas likod, kinsa ang mas
kasaligan. Ug kinsa ang mas barato padagalan sa dugay nga panahon. Dili na mosunod ang first stroke. Dili kinahanglan maghatag og power kada revolution para mahimong effective, mas controlled ang iyang cycle, mas maayo ang fuel efficiency ug mas suited sa long-term operation. Kaya ang kusog sa usa ka makina dili makita sa iyang acceleration. Makina kini sa endurance. Ang two-stroke mahimong mudagan ang kusog sa una. Pero ang four-stroke padayon gihapon bisan tabian sa entrada. Kung dumi ang pinakusog sa sugod, perming mudaog. Ang mudaog mao ang paglahutay, dili ang pagkusog sa sinugba. Whatever is time! Ako los. Bitin na! Minutes. Lagay mo na bala. Dili na. Dili na lang bala. 5 minutes lang. Una lang yung galing para Apil lang talaga ang kontra. Balag, hindi basta kami. Balag hinay, basta kalunay. Wala gusto sa mga babae, consistency. Consistent ba? Lumo. Okay na. Sige na. So, last kama istorya is two-stroke engine. Pantaser. Servantia. 5 minutes starts now. So, alas si Bagyo, nagsinod ka ang mulahutay. Nga, napahutay na, mulahutay lagi, pero gamay, ang power. Nga, mas tinod ang dako. Nga, mas tinod ang dako. Nga, satisfy sa power. Asa ba ng mulahutay, o gamay, ang power. Kaysa sa dako na matag. Mas longer ang lifespan sa full stroke. Sakto mo na, longer ang lifespan sa full stroke, pero sa kadaghan yung components o accessories, o tanan, galing maligasan na usan, dili mo lubricate, mga problema, tanan yung bukagon kay, tanan man, complicated ba kayo construction ng full stroke? Nga, ang two stroke ay fewer parts sa, nga, fewer parts lang nga. It means na gamay na silang parts na pwede maguha kaya ang sa two stroke, gamay na moving parts na included o malubricated nga. Construction historian, mas simple ang construction ng two stroke. Nga, munang, if kuhan historian, kaya lahi ka ang word nga longevity of particle reliability. Nga, anak po sila ng si Tito Ilaw na, kuhan daw, tungkol sa scavenging process, kabalo pa ang scavenging process. Kung saan na? Ang scavenging process, kaya na sila, mas makuha daw, taas daw po ng masayang makonsum na kuhan kaysa sa full stroke. Kaya, una sila kabalo na, ang karoon na modern na two stroke ay, kuhan na nagitawag na direct fuel injection o electronic lubrication. May nga na, inject na sa fuel, sa daw exhaust port nga, ang lubrication, electronic na, mo sakto ang ratio na mahatag sa lubrication kada parts. Kung nabili, ingo na, kuhan, mas tindot ang inyo. Nga, sa kanya na process kay, bikuhan na lang, ipagamyan na yung emission itself tungkol sa pag-inject sa direct fuel injection o sa kuhan sa electronic na lubrication, gamay ang emission nga. Ana na, ang first stroke engine and is clean and far more less emission. Nga, nag-storya lang muna sa mga karaan na two-stroke, kadungog mo po yung innovation. Wala pa. Ang innovation, kaya muna ang mag-make of something na kanang mga equipment or mga butang na into something better. Ayaw, mag-bless the covered one, and gagmay na, natagaan na gamay na one, yung bare minimum. Nga, ang two-stroke engine guys, muna mo itong yung kaya, siya direct fuel of electronic lubrication system. Kamu na pataka mo ingon kay ana mo na taas combination ko na dili man kay nga naman direct fuel of electronic lubrication. Ya
Nga ang kuan ang DFI o ang purification kay mo ta siya intake after sa exhaust port na mag-close mo less emission ang kanang two-stroke engine niya. Sa kana na kuan sa tungod sa DFI o sa electronic system kay dili na kanang visible ang smoke meaning dili ito ang smoke na massage. Yeah, less ang emission ng environmental protection niya. Putaas ang binabuhi. Yeah, barko kay gamit kay first stroke man jud. Ya kada yung barko bumbahan na gamit niya skibot gyapon na gamit kay two stroke. Ya ang first stroke gamit niya skibot aw, mas matanan dito kay makatutol. Pila isa daw eh. 1.20. 5 minutes. Ay. Wala kayo Wala pa sa 3 minutes. 3 minutes to 5. Okay. May agad. So, sa dalawa ka tayo. Video. Mamaya may grito ka sa Lesson lang. Peace. Ito na ko para ang debate sa two-stroke old one, four-stroke engine. So, ang akong piliyon nga mo hatag sa ilang kwan. Si Tina daw. Wow. May masinita. Hindi na, ako sa'yo mong mahingo sa ilang complete. Bias. Eh, ikaw na. Saan mo daw? Good day guys, ako ang Sultan guys. Nalingaw ko yung mga argument. Okay? And then, maayo magpadaliman sa inyo ang kanang ideas. Good job guys! Sige, salamat. Dito na siya. Ako na siya. Sige, malaya ko ron. Okay, lain mo comment. Oo, napay lain. Wala na? Sa ato na lang daw sa akong YouTube channel. Lagyan mo comment. Okay. So, Very good. pakpak sa tanan. Okay, so before na ko i-break down kung sa jud ang kay syempre ang inyong debate is more on kung sa inyong na-research. Okay, so ako na-experience sa barko. So later on I will share kung sa jud nasa, kung sa jud maabtan nyo sa barko. Okay? So, pero before that, syempre, kaning debate na to is dili lang ni para magawas mo sa yung debate or para mo gain mo confidence. So, ang purpose din ani is para puhon ini kay na interview ninyo po or kung mga apply mo puhon. So, if ever na question ang inyong mga interviewer, kaya niyo matubag. Pero syempre, wag itong mga bad nga yung puta-putahon, pistehon. Wala na pwede. Hindi ka makuha. So, at least magamit ninyo na experience na saon pa deal kung what if nagipugos ang kanang kuan nga burag kanang gikuan nga mo ba gi-test lang mo kung panindigan ba ninyo ang inyong answer o dili. So na yung mga interviewers nga i-testing mo. May tanaw na to iya yung kanang kuan nga atagang kaglaing mga kuan para mo divert jud mo answer pero kung tanaw nimo sakto ka ipaglaban mo, di ba? So mo na. So sa debate pod bisag tanaw nimo nga kani ang topic pero pilihon man di ba? Pero mo gipaglaban kay gusto man nimo nga madaog, gusto man nimo makuha sa ilang company. Okay? So nga na I hope na kaning experience magamit niyo po pero siyempre lahi ra gyud sa interview kay English naman gito. Dire kay sa kunsa na language pwede magamiton. Okay? So, I hope magamit ninyo ang experience po. Okay, arita sa mga topics ninyo nga di pang storyahan. So first is internal combustion engine versus external.
asa man ato ang tanaw gyud nato bisan pag kontra mo nila makaingon mo nga advantage yun sila. So advantage yun ang internal. Why? Because mostly na ibawaan nato gamit sa barko. Okay? Okay. So mag-sample tag mga butang nga syempre ato kung hatagag chance ang ECE nga makakita ta sa iyang potential. What if mo atong in-example sa barko ECE atong kabtan? Mingon dita nga munaog ko ka ECE ang gusto. Di ba dili? So ato tanang unsa koy potential sa ECE, external combustion engine. Okay, from the word itself, sayon ra kayo masabtan external combustion pasabot wala siya sa sulod. Okay. For example, atong engine. Sa sulod sa atong engine naman tay piston. Diba? Natay cylinder, natay fuel injector. So nadira sa sulod sa engine ang combustion. Diba? And then mo nang itawag sa internal combustion engine. Ang external combustion engine nganing naitabo. Diba? For example, mo nang makina. Ay mo makina rekta na connected sa propeller. So nasa sulod ang buto, padagan na yan sa barko. Okay? Sa external gani, natay boiler for example. Ang boiler atong ipabukal ang steam. Katong steam, mudagan patog lain niya da, moare patog turbine. Mutada man yung turbine nato. Una to makapadagan. So mo na nagpadagan sa imong engine o sa imong propeller. External ang imong source. Wala siya mismo direct. Kung gas turbine na dili ang kayo, gas turbine. Rekta sa propeller sa aeroplano for example. O so internal siya. Pero kung na siya sa layo, gawas, external ang tawag ana. Okay? So unsa advantage sa external kalita sa advantages? Una, sa mga pang submarine. So kung submarine ka 30 years wala ka dapat refill. Walay refuel, walay bunkering may tabo. Kung sa ilang gigamit, nagbutang sila og nuclear plant. So katong nuclear plant ali din. So mo ni boiler no, mo na itong boiler. So natay nuclear plant. Nuclear. Unsa man na kuan, plutonium or sa balay ilang gamit. So katong nuclear, mo to siya ang magpabukal sa tubig. Ang nuclear di na siya i-refill bisan pag maabot tag 30 years. Aliman ka 30 years na ka sila sa dagat. Mugawas sa siguro mag-resupply og pagkaon. Pero as long as na may food, di gud mo mugawas. Narigid mo sila sa dagat. Naval ships kanang mga panggera nuclear kay tunga-tunga war 30 days ang war. Pag refuel dito ra mo tirahon. Di ba? During bunkering ra. Di ba? Namoy kahinaan. Pero og namoy nuclear, wala mo'y chance nga makuan mo sa kontra. Di ba? Unless na siguro wa mo na mo'y pagkaon. Diyan, na jud. Okay? So, ang katong nuclear, mo to siya nagpabukal sa tubig. Create of steam, mo tong steam nagpatuyok sa turbine, and then turbine mo connected sa imong generator turbine, na-create ng electricity. Propeller, makapadagan ng barko for thrust, di ba? So nga na ka-advantageous ang external. Another one, di punta ato sa military kaya di man kita ma-assign dito, dito sa merchant ships. So ari kita sa mga mudala o Lazada o Shopee, delivery ng mga barko. Okay. So ari ta sa natay gitawag nga LNG ships, di ba? Okay, for example, mo na itong barko. Mo na itong barko. Barko. Okay, barko na. Di ba ang atong LNG is atong kargada is liquefied natural gas. Okay? So tanan na dire sa mga tangke puno na siya og liquefied natural gas. So giliquefy siya how? Gipabugnaw siya at negative 180 degrees Celsius or less than, depende. Sabi mas ubos ko na. Negative 300, negative depende sa type of gas. So nga na siya kabugnaw. Pero naman joy chance nga kaning liquefied natural gas nagi mo evaporate. Nagi mo singaw. Okay? Kanang mga singaw sa atong liquefied natural gas ug ato nang i-reach sa atmosphere
makadaot na siya sa atmosphere. Okay. So unsa may gibuhat nila ano? For example, sa kanang distillation plant, kanang i-purify na to ang fuel. Okay. Sa tower, di ba kailangan mo to tower no? Katong na siya yung mga fraction no. Na dira pinakahugaw, limpyo anana. Pero at that time na ginay singawanan. Pero unsay gibuhat nila since ang singaw nila is bawal man siya ihato sa atmosphere. So, gisunog na. Makita mo sa mga distillation plant na kayo. Although ang kayo is magapon makadaot ka sa environment, pero ipili nila ang mas less ang toxicity sa environment. Okay? Sa barko, di man ta pwede magsigpa kayo dito. Buto pa lang ta. Di ba? So, ang kaning mga singaw, wala na kayo magbuhat anak. Sayang mo po din mo lang ng pasagdan, so ilang gigamit sa boiler. Muna nagpakayo sa boiler. And then, nagkayo niya, ang steam na produce mo, tayo magpadagat sa barko. Question, may gasto ba kag fuel? Wala. Kay singaw ras kargada. So, yung anak, advantageous ang ECA. Fuel consumption, wala. Zero. Siguro, o kanang empty, siguro, empty mo kargada, diyan na ka magamit sa imong fuel. Pero, kung puno imong kargada, na kayo mga singaw, di ka magamit sa fuel, na may dire, mga sobra-sobra lang. Okay? Okay, another advantage sa ECA, okay, ang atong boiler dire, atong boiler na naitulo ka fuel injector. Pwede ko sa imong pakayoon, pwede duha, pwede tulo. Magtulo siguro ako full speed ahead. Okay? And then duha na ka boiler kay what if magloko ako sana pa kay extra nga another boiler. Nagtulo ko na injector. Question, unsay moving part nato sa atong ECA? Moving part. Kani, turbine. Oh. So dili na ba tayo moving part? Wala. Ano may maintain ra? Kani ra ubara ng kani ra injector. Ya tulo ra pag naka-injector. Ug magloko mo sana pa kay duha. Ang makina ug magloko. Ako pag baklason, di ba? Kani, imo ra na inton ng injector kay baklason, imo ra na inton injector ilisa ng bangko. Nya katong imong gibot, imo tong ayohon. O ibutan nimo spare. Ug magkuha na ka usa, ibot katong spare nimo ibutan. Relax. Unta na i-maintain nimo dire ang langis anay turbine. Unsa pa? Tubig, quality sa tubig. Dapat ang imong tubig is dili ugaw, di ba? Sayon ra man kay butang ra mga chemical every day. Ya automatic pa jud ang mo-feed sa chemical. Ang imo na pag-set unsa pinsa makadagan na chemical ta gusto ko ka ng 1 drop per day per second. Easy. Wala gitawag nga easy. Oh, easy, easy. Oh, easy. Oh. Sa ice. Oh. Okay? So, saan is mga advantages? Okay? Pero, dili ka LNG, syempre, wako kay singaw. So, mapugos ka, mag 4-stroke lang ko, mag 2-stroke engine lang ko. Diba? So, depende sa panginahanglan. Syempre, naval ship ka, magbunkering ka, dito ko yung katirahon na kontrawa na, ila. So, mag-isi ka. Diba? Pero kung wala man kayo nagdali, di ka naval ship, di ka LNG tanker, kuwadra ka, normal na ka, ito nakas-engine lang mo sa. Okay? Vibration, wala na vibration. Igo lang nagkayo. Gani, di ko ni kusog ng vibration, di para sa engine. So, relax ra kayo ni. Ikaw man ni, ang steam niyo na produce, mo balik na sa liquid, o balik na po na dito. So, nagtituyo ko ng tubig. Yung tubig is unlimited sa mga barko. Ito, matay dagat. Diba? Simula na itong pressure generator. Diba? So, kanina ni, wala man na research. O di man di basta-basta kung magawa sa research. O mag-research lang ka, bigay ka mo dig deeper sa research ni mo. Sabi na sa itong gibot, usarap kagabi
Moro gito yung makuha information. Okay? Pero ang ato lang ani ang punto nato diri dili pasabot mas nindot ang ECA kaysa ICA. Kaya barko ka nga way LNG useless gyapon na imong ECA. Mga mag-ECA ka, yung wari kay fuel, kasi pag fuel. Diba? Kaya gana ang may tabo. So, whichever mo pa doon nga barko, ma-internal ba mo, ma-external mo, basta kay bao lang mo sa ganang kuan, how it works, so wala yung problema. Diba? Pero para sa ako, kung ako papilion, mas relax ni siya. Kaya ganang turbine, di ba ni basta-basta nga high speed ng ganang turbine, di basta-basta nga ganang kuan, ilisan. Buruntan ng gini. Basta okay lang ang water quality. Ang kontra lang yun mo dali ang water quality. Mura yun mo maintain. And then, ang pag-maintain sa water quality, sa yun rakod kaayo. Para sa ako ha, kaya katong pagsampan ako, naglagot ko sa akong gipulihan. Kaya akong gipulihan, wala nagbutang chemical. Balay hugawa sa tubig sa boiler. So ang naitabo ato, everyday ko mag-flush out of tubig kay latak ng gimugawas. O hantod, hayahay ang puli na ko. Kaya pag puli niya, na-relax na siya kay nakaset na tanan, niya limpyo ng tubig. Pero matimingan di ka ang imong gipulihan kay kanang wa pod lagi ka na idea or tapulan ba ka o kamao lang gyud pero tapulan wa gibuhat or unsa ba? Naambot lang gyud. Ikaw pa ang problema. Kaya nga na barko. Okay, so na-advantage ang ICA, na-advantage ang ECA. Depende na lang. Asa ka, padulong nga barko. Okay? Especially sa panahon karon nga, ang goal nila at 2050, year 2050 is zero emission. Murag, kuan kayo siya nga goal, kanang grabe kayo nga goal kay zero emission, na naman ka? Oh. At 2050, hapit na pud baya, pila na ka years. Oh. So, usa sa mga advantage sa ECA is pwede ta maggamit diri og methane gas. Ang methane is zero carbon footprint. Walay carbon, nitrogen and hydrogen na NH3. So, NH3 man sila na. Zero carbon. Asa mag carbon niya? Asa may emission niya ang carbon? Asa may aso ana? Wala. Nitrogen ug hydrogen ra mo na yung pakayo sa imong. Oh, nitrogen plus air. Oh, oxygen gas. Walay carbon. Pero karon na yung mga engine, internal combustion engine nga pwede na gamitan og ammonia. Pero sa ECA dugay na any fuel basta mo kayo lang kaya pa kayo gamiton ani. Pero sa internal murag karon lang nga year or last year lang na invento ang pure methane nga engine. Inga na ka-advantageous ang ECA. Inga na kalisod gamiton ang methane, pure methane sa usa ka internal combustion engine nga for pila ka years karon last year lang na or karon nga year ba to lang yun nila na invento na pure. Kaysa una sa gulan yun nila fuel gamay para makagamit sa ammonia, murag dual fuel ang tawag ana. Na liquid and na gas na fuel combined. Kung sa gasoline pa, spark plug ang gamit para mabuto tong gasoline, di ba? Sa dual fuel, ang magpabuto is katong liquid fuel. And then ang gas, ang module mag-create of power. Murag mo create og spark ang liquid. Murag tigpakati lang ba? Nga na. Karon, okay na ta diri. Sige. Adto ta sa diesel versus gasoline. In which diesel man jud ang usual gamit sa mga barko even today. Majority is diesel. So asa na pud nato isod ang gasoline? Sir, tanong ko lang sir. Oh, sige. Dili sa day. Dapat ko ta diri. Pag walang laman yan sir na vessel na yan sir, ano yung magpapadagan nito sir? Diba sabi mo, yung mga sumisingaw lang yung nagpapaano yan? O namatay liquid fuel ang nagapuntay bunker fuel diri or diesel. O what ang gayong ganiya except lang og wala ni laman magamit yun sa atong kaugalingong fuel. Pero pag may laman siya
save na ka sa imong fuel. Kaya di na mo ka magamit. Okay? So ang advantage sa AC is pwede siya gas na fuel from your LNG, pwede siya liquid fuel from your own tank, from your bunker tank. Wa siya pili. In which sa ICA maglisod ka gingana. Pero karon nanay na imbento. Karon pa for the past pila ka years karon lang nila na imbento na ang engine kaya na pud mukaon og pure nga LNG. Okay? So nga na kasayon ang ECA. ECA siya easy. And then maintenance wise wala kay maintenance. Tubig ra. Injector. O kanang iyang burner may tawag din injector. Burner niya. So mora naman mo squad steam, di ba? So PPS. dito sa PPS. And ay question pa dire. Goods. Okay, ato ta sa gasoline versus diesel. Magpoy pang-erase dire. Okay. Atas gasoline versus diesel. Since sa debate, syempre, diesel magyud ang common sa atong profession, no? Pero sa panahon karon because of the 2050 zero emission, dili na diesel cycle ang gigamit nila. Okay? Kaya mga bago nga makina nga pure methane, ang gamit na nila is spark plug engine. Kaya dili ka kaya makapakayo sa usa ka pure methane nga engine kung wala kay fuel or wala kay spark plug. Choose lang ka diha. So ang fuel pasabot na katong liquid fuel na either diesel, bunker fuel, etc. Okay? Tingnan na. So ang mga bag-o karon nga mga makina is kung dili ka dual fuel nga gi-utilize nila, gi-combine nila ang diesel cycle and gasoline cycle, mura gi-combine nila ang gasoline engine and diesel engine sa dual fuel. Okay? So may tabo, di ba ang gasoline, ang usual yung sa atong gasoline is na spark plug. Okay. So ako sa purpose sa spark plug. So para may makapa-ignite sa atong mixture sa air and fuel. Di ba? Okay. Karon ang naitabo og diesel engine ka, pure diesel engine ka, wala kay spark plug, imo lang i-compress ang air at para maka-create ang high temperature. Inject ang fuel, create tayo og ignition. Di ba? Wala spark plug need. Pero kung dual fuel engine ka, syempre na kay liquid, na kay gas. Ang may tabo sa dual fuel engine, for example kani, inigsa ka sa piston, mo inject na siya daan o gas. Murag na siya duha iyang injector. Buta na to, ano yung intake? Exhaust. No. Na dire sa intake side, na dire usa ka gas injector. So pag sulod pa lang sa hangin, mo inject na siya gas na fuel methane, mag-mixture na daan ng air and fuel. Okay? Pag saka i-compress. Kung saan yung pagpabuto? Kung di ka mo gamit mapabuto ato, use ka spark plug. Or mo use ka og another injector nga liquid fuel. Diesel siguro yung butang niya. Pag inject sa diesel mo, ito yung buto na dayon ang imong air and gas mixture. Pero kamay na lang ang imong murag di mo siya na spark plug. Oh, pero dili kurente, fuel ang gamit. Na-gets? So, both diesel and gasoline engine sa karon sa mga bagong technology is di-combine na siya. So, nagamit yun ang duha. Walay giingon nga mas maayo ang diesel, mas maayo ang gasoline. Pero di tato striktohon ang atong emission ato kita sa diesel. Pero since ang goal at 2050 zero emission man, so mook jud sila balik ari sa spark plug type nga engine. In which matawag siya nga gasoline engine. Gets? Okay. So, pero ang importante ani bisag asa ka nga barko, masold ka sa diesel engine nga barko, masold ka sa dual fuel nga barko, or masold ba ka sa
pure gas nga spark plug engine nga barko dapat natay information, natay idea na tanan. Kaya di man pwede makapili og barko example nato. Labi na una pa natong mga sakay. Siguro Wikipedia na kapi ali ko ganahan dia. Daghan man kay savings. Pero buwan na kay kwarta og sa punsang barko suglan na ako. Ana na may tabo. Basta maurot ng kwarta. Labi nagdagan na utang. Usa man ato na terorista wagi asud ka po ana. Mas dako ang kwarta dito pero mas delikado din tayo. Okay, question sa gasoline versus diesel. Okay, ako lang istorya ng propulsion. Pero magstorya gyud tag gasoline o sa overall sa tibuok kalibutan pinakadaghan jud ang gasoline engine. So di ka makaingon nga best ang diesel gyapon. Di ba? Okay. Arita sa 2-stroke versus 4-stroke. Kani ka murag gamay naman mo information na kuha. Ang uban balik-balik na lang ang mga debatal ba, no? Okay. So kano sa man ta mo gamit og 4-stroke, kano sa man ta mo gamit og 2-stroke engine? Two-stroke sir, kay quad. 2-stroke kay Kung quad need yung speed o paspas na acceleration. speed is 4-stroke ang speed. Power ang 2-stroke. For low speed, two-stroke engine sir. Low speed 2-stroke. Siyempre kay pang high speed mang 4-stroke. Kung mga bukater. Mga bugat siyempre ate 2-stroke. Kay may kusgan ng power. Oh, sa mga dagkong barko, 2-stroke ang gamit. Pero ato na sa erasure, ngita ta mo statistics. Based on statistics, pila ra ang dagkong barko kaysa sa gagmayng barko. Da palang daan daog na ang 4-stroke. Kadaghay gagmayng barko. Di ba? Basin ng buta 20% ra siguro ang dagko o basin mas less pa kaysa sa gagmayng barko. Magamit po ng 4-stroke sa mga dagko sir. Actually kanang cruise ship di na dagko. Gagmay. Mura na sila dako kay patasaan na yung mga kay daghan man sila yung mga mas daghan kay rooms mas kay tao nga makakuan. Mura lang dako kay taon. Pero ang weight ana kung i-compare mo sa dagko gid nga makina layo ra gid kayo. Okay, alita and then ang kuan man god ang cruise ship is lahi man ang ilang style sa propulsion. Electric propulsion man ta. So di po nato ma-compare na siya sa mga engine jud ang gamit for propulsion. Okay? So later on na ng cruise ship kay electric propulsion man na. So dili kay ang atong main engine nga gamit dira is electric motor. Dili siya engine jud nga fuel fired engine. Okay? So lahi ang more special case ang cruise ship. Okay, arita sa 2-stroke versus 4-stroke. Kaya ba naman po, kato akong explain atong unang adlaw katong intake compression power exhaust. So that is a 4-stroke engine. Okay? Sa 2-stroke, kaya ba na ba mo sa pagdagan? How it works, the 4 events in a 2-stroke engine? Kasi maka-explain. Masa man? Inahin ko sa man, gana. Pwede makamot. Ay! Dahil. Okay, di kayo. O, kanang pa ikinhawa naman siya. Magstorya na tao ba 2-stroke? Okay, nga ni ang dagan sa 2-stroke. Pasensya na, hindi mo ka, kuhan. Okay, butang na ito, maklaro na ba? Okay. Asa man akong piston na yung example? Gani? Okay, ka ng piston? Gani? Nagwarang kayo? Kanila ang piston ha? Musaka, panahon. Okay? And then Kaya naman daw sir. Nawa naman to ako i-reserve, i-renovate man eh. Okay. Ay kanay murag nindot ni. Okay kam klaro ang blue. Okay ako to. Okay. So
So mo ni ang atong combustion chamber, mo na itong cylinder, diri may tabuang kayo. Okay? And then diri sa ubos natay tawagan ni is inlet ports. Inlet ports. And then diri sa babaw natay gitawag nga exhaust valve. O EV, exhaust valve. Okay ra? And then sa gilid na diri ang atong fuel injector. O FI. Okay? Sige. So mo ni atong piston. Okay, balik ko na to natay upat kay vents. We have the intake, compression, power, and exhaust. Kaning upat nagapon ni siya two-stroke engine. Ang nakakuan lang is duha ra ka stroke up and down ra or down and up ra mabuhat na nimo tanan ang upat. Di para atong sa four stroke, every stroke intake, intake ubos, compression, power, exhaust. Lagi tagsa-tagsa ka stroke kada event. Dire is delay. Okay, buta na to napa ko sa top. Okay? Padong ubos dire or dire na ko dapita siguro, dire ko mag-start. Dire ko mag-start dapita. Ang piston na dire no. Ang buho kanid dire is mo na inlet ports. Na dire ang atong fresh air. Mulusot. Kung ang imong piston nasa babaw, di gid kalusot kay na may nag-atang. Di ba? Mabangga man siya dire. So why makalusot? So close siya. Fix ni siya ha. Dili na siya mo-move. Nani siya mismo sa imong cylinder. Tayo mo na imong cylinder. 3D na na drawing. Sa imong cylinder mismo na nagbuo-buo diri sa gilid. Okay? Kana fix gyud ang buo, di man gliw-gliw kang buo. Di ba? Steady na. Oh, steady ra na. Okay? So kung ang piston munaog na diri nga part, pag ana niya open na gamay. So na dahil ang intake na ta. Intake. Pag naog pag niya, full na intake. Pag saka niya, intake gapon na. Hantod nga ma-close na niya diha, start na og compression. Wala pa yung nag-move dira, sarado niya. So nga na, nay hangin out, na-close na ha. So human na ta sa intake, basta mo lapas ka ani nga part. So kani nga part, lapas ka diha, kutob ra diha ang atong intake. After na compression na. Okay? So pag ana na compression, hangtod pag-abot sa pinaka top dead center. Pinaka-top na nga pwede niyang butan. Top dead center. And then ang pinaka-ilaw is muna natin bottom dead center. So at top dead center, pwede na magsugod o inject ang fuel. Maximum na ang temperature sa imong compressed air. Okay? Pag inject diha, buto na yun. Kumbos. Okay? Pag kumbos, power stroke, itok mode niya padung ubos. Bilang exhaust. So that is the power stroke. Before ta maabot dito, mo-open na ang mga exhaust stroke. So sa usap pa lang ka movement, nagsagol na ang power, and then later on exhaust. And then later on intake pa jud. Pag-abot niya diri. So naka-open ang exhaust, naka-open pa gyud ang intake. Ang may tabo, ang fresh air itulak ang fresh, ang exhaust itulak palabas lahat ng fresh. So mas nindot ang scavenging. Tawag sa scavenging is the cleaning of the combustion chamber, the removal of unwanted gases. Yung maayaw natin ng mga gas, tatanggalin natin. So that is scavenging. Mas nindot ang scavenging sa 2-stroke kaysa sa 4-stroke. Kaya ang fresh air gikan sa babaw, ang hot air is na magibabaw, di ba? Madali na lang itulak palabas. Di para sa 4-stroke nga, ang intake nasa babaw, ang exhaust nasa babaw, kasi gani mag-away pa na sila no. Wala sila matukmod. Okay? So nga na may tabo. Exhaust. And then mo-open ang inlet, intake, open pa ng exhaust. Sabay sila open. Pag bottom dead na niya, sabay ang open para tawagan na scavenging. Part talaga yan ng makina. Ang purpose sa scavenging is una is para mulimpyo ang makina.
Ang ikaduha is para na siya time nga mo cool down. Kaya di po pwede ang makina pirmi lang sa init. Mas stress siya, thermal stress. Mapagod. Nga Tagalog. Okay? So, ano na yung purpose? Una is for cleaning purposes o para ma-remove ang unwanted gases. Ang ikaduha is Cool down. mo-cool down po dyan, gamay. Oh. Murag mo na yung chance nga makabugnaw gikan sa power stroke. Okay? Pag abot ka sa bottom dead center, depende sa manufacturer, pwede na i-close ang exhaust valve. Kaya padong nampod siya sa kagbalik. Di ba? So para humana yung exhaust, intake na lang. So depende sa manufacturer kung saan niya i-close ang exhaust valve. And then, kanina exhaust valve, ma-adjust po din nato kung kanus nato gusto i-close. Pwede nato i-advance yung close, pwede nato i-delay. So, adjustable siya. Sa mga... sa mga bagong makina is, wala na nag-control na, electronic control. Pero sa mga daan is, nagyod siya hydraulic nga mo control niya. So, using the hydraulic, kaya ni mo control on advance, delay, exhaust. Sa full stroke is dili nimo kaya i-advance or delay basta-basta. Na kay usbon sa iyang mechanism, mag-add na po additional sa mechanism para lang ma-adjust nimo. Which is additional na po nga weight sa makina. Kani is wala. Hydraulic rin nag-control niya. In which ang hydraulic is siyempre di man metal, gaan ra kayo. Di ba? Okay. So muna to after sa power, exhaust, pag-abot dali, exhaust siguro. Depende on sa angle na siya mag-exhaust, start sa exhaust, and then intake opens, kabinging na siya. And then depende sa manufacturer, depende nimo kung saan mo i-close balik. Para sa intake, and then compression, and then power, exhaust. Intake, compression, power, exhaust, intake. Compression, intake, compression, balik-balik na lang siya. So every duha ka stroke, usara ka tuyok sa makina. Every rotation sa makina, yung piston na to, mo yung piston. Ang piston na to is nakakonekta niya siya sa crankshaft. So, inikana niya, butuyok na siya. So, kada tuyok niya, up and down, usa ka buto. So, mo nang giingon nga, every tuyok, every rotation sa atong two-stroke na power. So mas powerful jud siya. Kaysa sa four stroke na every duha ka rotation na power. Sa four stroke kada duha ka tuyok ang power. Okay? Ang advantage pud sa four stroke is since every kaduha nga tuyok iyang power, mas dako siya time maka-cool down. So mas less ang iyang thermal stress kaysa sa two stroke engine. Mo nang mas bugbog yun ang two-stroke engine kaysa four-stroke engine. Okay? Napay pangutana sa two-stroke? Okay. Muhatag ko gamay about dual fuel or later on na lang dual fuel. Okay. Ang pangutana karon since kano sa tamo gamit sa two-stroke, kano sa tamo gamit sa four-stroke. Okay. For example, mo na ang imong engine, main engine. Main engine na to. And then, ang mga two-stroke engines, mga tag-as na siya. Engine. And then, rekta na siya sa propeller. Okay? So, taas siya pero niwang. So, ang ug space atong tan-awon, ang floor space mas dapat mag-save dire. Okay? Pero og ani po ta sa four stroke, ang four stroke engine nga ang setup, ano yung main engine. Since ang mga four stroke engine is high speed man, di ba? Since high speed ang four stroke engine, four stroke na siya. Four stroke and two stroke. Since high speed atong mga 4-stroke engine, dili siya pwede erekta sa atong propeller. Atong propeller need niya slow speed lang. Kaya kung high speed ang propeller, ang may tabo, imbis na itukmod niya ang dagat para makamove ang barko, ang may tabo is ang dagat mo yung nalabay. Mura, may bukal-bukal ang likod, why movement may tabo. O naman gani, hinay rangwan.
majority sa imong movements and propeller may tabo is losses. Muna makabantay mo sa barko, ug kusog gani ang bubble sa likod niya, sa iyang propeller nga bada ang dagat. Kusog yung bubble, pasabot taas kay losses. Kanang mga bubble, maka-create po ng cavitation, maka-create ng losses. Ang smooth nga barko ay sinay ang tuyok, pero kada tuyok niya lami kay kahig, lami kay tukmod sa dagat. Okay? So ang buhaton sa mga four-stroke engine is mogamit sila reduction gearbox. Gearbox. Reduction gear. I-reduce nila ang speed, high speed to low speed. Okay kada. Karon, og imo na ibutang sa dagkong barko nakay gamay nga engine pero dako ang imong need nga reduction gear kay dako man ang barko. Which is this mo ni makapabug-at og samot. Pero wa unta ni kung gikan diri parang diri ang mas tindot ni siya kaysa sa two-stroke. Kaso need mo reduction gear sa four-stroke. So nakita kong barko dagko ka reduction gear, additional weight na po na. Imbes ang imong weight is gisave nimo para daghan kay makarga nga kargada, imo nang gibutang para sa reduction gear. Loging negosyo. Di ba? O mura na kag kanang lalamog. Ang usa naka-motor, ang usa naka-sakyanan. Asay mas dako kita ang sakyanan. Di ba? Kay mas daghan man say makarga ini. Pero siyempre, og suot na mas kuanto gagmay. Okay? So muna sa mga dagko nga barko, dili recommended ang four-stroke because need pa siya reduction gear. Okay? Karon, kung need siya reduction gear, ngano di na lang pud kani ang gamiton sa mga gagmayng barko? Di, kung gamay ang barko, maging kung gamay nga two-stroke. Di ba? Simple. Ngano, four-stroke pa po na itong gamiton, huwag gagmayng barko. Huwag man ka nang inanglan ng pas-pas at propeller. Di ba? Always remember na propeller, di siya need of fast nga rotation. Need lang niya of sakto lang. Usually sa mga rotation, pinakapaspas sila ng 120 revolutions per minute. Ang first stroke, abot ko 600, 900, 1,200. 1,200 RPM. Butang 900 lang, hangyo. 900 RPM. O yan, need sa iya is maximum na 120. O 125, basta naran ang magic, di na mabot 100. Need ka mo reduce. Pero di, rekta na. Kung 120, 120 po nila. Why not? Maging mo ng tagamay nga two-stroke para kung sa gamay nga barko. Rekta man. Wala reduction gear needed. Karon sa may ilang gihuna-huna, be mag four-stroke na itong gamito na, hindi mo rin mag-loy, malo, sa kaloy lang. Sa style lang? Okay, so nga ilang gibuhat. Okay, tanaw mo rin. So, for example, natin na ng RPM na 4-stroke main engine. Para ni sa may nga barko ha? Okay, ang ilang gibuhat natin reduction gear no, para reduce ang speed rin. Okay, ang ilang gear dire, gearbox nila is dual ang ilang gearbox. Nadire ang So natin dire sa ubos natay reduction gear nga gearbox. Mo ni atong main gear ha kani. Main gear na connected sa makina. Ning tuyok niya kuan siya 900 RPM. Okay? And then dire natay 120, gireduce niya to 120. Goods. Pag abot dire na siya gipakusgan to 1,200. Unsa man ni? This is the shaft generator. So even though wala nagdagan imong mga auxiliary generator, basta nagdagan yung main engine na kay power sa imong barko. O ributang na to diri ang shaft generator sa diri banda. This is the shaft generator. So maka-generate siya electricity using the four-stroke engine. Siya na ang nagdagan, patay itong imong mga auxiliary engine dito. Nagapong kaya lang di pa rin nga diri nga ni jud kag lain nga auxiliary engine nga mag-run sa generator. Wala man laing power source, rekta ra man sa propeller. Okay?
So, bisan pag naa siya additional weight, na-compensate siya using the shaft generator. So, kasagaran sa mga gagmay nga barko, mas less na lang ilang gamit sa ilang main generator, auxiliary, tawagan na auxiliary, kasabot nga, di siya main. Auxiliary generator, na sila diri main nga shaft generator. Basta magbiyahe ang barko, mo na gamiton. Pero, namo sa puerto, syempre, katong generator gamiton na usa, itong gamay. Okay? So, mo nang depende sa barko kung 4-stroke, 2-stroke. Both magamit din na siya. Walay gingon nga mas nindot ang 2-stroke, mas nindot ang 4-stroke. Okay? At question dire. Okay. Kaya 2-stroke, mataudan ka ito generator. Na yung mga dagkong company, mga Maersk Line, na sila yung mga 2-stroke ilang engine, 9-cylinder usual. Pero nagbutang sila diri og gamay og generator sa tunga. So nagtuyok sa 120, nagabos sila mag-generate ng electricity. Pero di siya kusog jud kayo para sa practice na. Okay. Sayang na may uban sobra na ko ng power niya ba sayang gamit lang to sa laing nga kuan. So pwede nagbutang sila generator gapon na shaft generator. O rekta, nakarekta na diha. Tuyok, tuyok ko ni. Okay? Pero tagsaon ra na may tabo. Usually sa 2-stroke is sakto ra gyud ang power max 8 connecta sa propeller. Wala na sobra nga, di na ka need mo butang sobra. Unless siguro sobra lang ang power mo nang butang ka dira additional lang mo absorb sa power sayang po. Pero usual kuan dyan na sila, naka-set up. Mo na yun na, rekta. Okay? Okay. Additional, 4-stroke engine. Arita sa 4-stroke, kay murag na sobra na to hype ang 2-stroke. Arita sa 4-stroke. Additional sa 4-stroke is, if ever naguba ang imong main engine, pwede ta mag-start of generator, auxiliary engine, or DJ. Same ra sila. Auxiliary engine or diesel generator. Tawagan sa barko. Okay? Start kag duha siguro. Duha ka parallel na nimo. And then muhatag kag power sa imong shaft generator. Shaft generator ang padagan sa propeller. Okay? So atong shaft generator is called an asynchronous motor. Ibig sabihin sa synchronous, pwede siya himon nga generator, pwede himon siya nga motor. Pwede siya i-reverse ang use. Dual purpose. Usual gamit ni sa mga yate. O bisan sa gagmayng barko, gamit yun siya. Nga in case na magloko pwede tamo gamiton ni siya sa driving motor. Pwede po silang duha magtinabangay. For example, medyo hinay ng main engine. O tabangay gamay sa generator. Para sakto gapon na ito movement. So pwede siya, dagan siya uses. Pwede siya dual, pwede siya maguba, kani gamiton. So for emergency, naga po tayo back up nga main engine. Pero syempre, masinahinay na yung dagan. Di po ka pwedeng full speed ahead gapon. Siguro, bukod siguro pirata, full speed ni siya, pagkapinan ni siya araw. Diba? Bukod na pirata. Labi lang mo ng pirata, MV3 Bravo. Basta maabta na mo, lugton mo na ako. Full speed ahead. Kunya, ingon mas kapitan, mas slow down. Pero din nakapugos si kapitan no, hindi na to ihatag kita ba. Mag-ride ba ka na to no? Or nagsabot ang doa, di pinjero kapitan. Paldo na ni. Ay sila laki ta takaron ta na kasi siya. Okay, so any question? So, kamusta ang debate? Okay ra? Yes.
Bakit kami? Okay. Yung construction, para dagdag pagkagat. Okay, sa ICE, kibaw na sa diha. Gearbox. Special zooming man ang gearbox. Okay, recap lang gamay. Sa gasoline versus diesel, ang kalahian lang natin tanawon. So sa ignition process, ang gasoline ay spark plug. Di ba? Ang diesel wala. Marama na, simple lang ito. So muna, spark ignition, ang tawagan na ang petrol or gasolina siya. Okay? Ang tawagan ay spark ignition. And then sa diesel is, ang tawagan is compression ignition. So mabuto lang siya just to compression. Pero sa mga dual fuel engine, i-combine ng duha. Oh. So gamit ta og compression ignition, pero gamit ka punta og something nga maka-create og spark. Even though dili siya spark plug sa uban, pero later on mag-example ko how do diesel fuel works for 4-stroke and 2-stroke. Ang combustion process nila is, ang kalahian raman sa ilang combustion process kay mas dali sunugon ng gasoline, di ba? Kaysa sa diesel. Mga raman. And then sa compression ratio, natay gitawag ang compression ratio. Unsa ang compression ratio na may idea na? Okay. Iskat ako ng kamot. Okay, compare lang nako ang sa 4-stroke ug 2-stroke. Kung kani ang cylinder sa imong 2-stroke engine, ang sa 4-stroke ingani raya cylinder. Gamay ra. Bubo. Okay? Ang kanang compression ratio, ang ratio sa imong na-compress. For example, kani nga height, ibutang na to, ang height ani is butalo. Digits lang 10. And then at top dead center, ang nabilin dire is 1. I-ratio lang na ako ang area, ang volume niya. 1:10. So muna ang iyang compression ratio. Pero dire, kung pila centimeter, unsa man na to? Basta unit ni siya dapat. Butang na to, 100 centimeter. Sample lang niya. And then kani is 10. So 1:10. Kung kani diri is 10 cm, yan diri is butang na times 2 dia, 200 cm. 1:20 ang iyang compression ratio. Ang may tabo, kung mas dako yung compression ratio, mas dako gid yung power ma-create kay mas daghan kay hangin gi-compress. Pag buto, mas kusog pud ang pressure nga ma-produce. Kaysa og gamay ra hangin gi-compress, di ba? So mo na ang compression ratio. Kung sa diesel o sa gasoline, siyempre, mas taas yun ang compression ratio sa diesel kay need man niya makakompress o high temperature na gas para mabuto. Hindi para dito, mas spark plug lang may pabuto niya. Hindi niya need mag-compress o daghan na hangin. Pero, ang may tabo is, mas less ang power dito na ma-produce kaysa dire. So dito, more on speed. Dire, more on power. O mo nang huwag ikakitag kanang kuan car racing ha, diesel ang gamit. No. Oh. Na day? Diesel. Ha? Mga puro pud mga diesel. Mga kuwanan, mga... Pero imo isago lang diesel sa gasoline nga racing. Biyaan yun, di ba? Kaya paspas man gyud bali ra masunog. Paspas maka kuan. Sir, when it comes to noise, sir, kasi mas saba rin na, sir. O siyempre ang diesel. Mas kusog yung power, mas kusog po ang yang vibration. O mo nang kasagaran sa diesel, mas bugat yun ang mga parts, mas kanang musukol yun ang mga high pressure nga kuan. Mo nang mga bugat yun ang mga parts, mahal po. Kaysa sa gasoline, kaya di makaikusog yung kanang pressure nga ma-produce, gamay ra po yung compression ratio, gamay ra power, so mo nang mas gaan ang iyang kuan. So mas gaan po, mas paspas makaharurot og sakyanan. Kung sa barko, di man na papanay, parurutay. Then padugaya nga, luntad yun ba, pila ka,
So, compression ratio, mas taas ang compression ratio ang diesel kaysa sa gasoline. Okay, sa operating cycle, same raman sila intake, compression, power. Kumpara sila 4-stroke same ra sila. Ang usa lang may spark plug, ang usa wala. Okay? Wala ra kayo difference dira sa duha. Spark plug ra. And then sa cycle, nani sa termo sa una? Yes, sir. Oh, kalimot na no, dugan na to. Yes, sir. So na sila gitawag og auto cycle ang gasoline and then diesel cycle ang diesel. Unsa ra may difference ani nila? Unsa ra may difference? Change of Concert. heat, pressure. Volume. Ha? Okay. Constant ang velocity sa output sir. Ano yung velocity? Volume na? Pressure volume na? Constant volume sir sa auto niya. Constant. Pressure ang constant. Ang diesel kay Pressure ang constant. constant pressure. Constant volume. Ano sa may na constant pressure, constant volume? Eh, dire makita niyo constant yung pressure. Dire is constant yung volume. Ano sa may na? Constant yung pressure. Sa diesel, mas taas ang ang intake niya, mas taas ang may ang compression. Okay, focus na dire sa unsa ni Q? Okay, heat in. So pagsud sa combustion. Kung may heat in na talaga combustion. Okay. Ang nakanindot sa diesel, kaya yung pagbuto niya, maximum pressure na daan. Pagbuto niya, katong buto niya, ugawan ang kamot. Pagbuto niya, ang gamit sa iyang combustion is diretso na tukmod sa piston. Diretso na ni-move ang imong volume. Diba? Gitukmod din ang piston. So, ang iyang power na produce din into work, trabaho na yun, tukmod na yun. Di para doon, pagbuto niya, ning taas pa ang pressure, pag-abot niya sa maximum, dito pa siya nakatukmod sa piston. Nanay losses na daan. Diba? Kaya ang movement sa piston is kaniman sa volume. So pagbuto niya dire, naghuwat pa nga mutaas ang pressure sa maximum pag una niya matukmod ni. Di pa niya kaya tukmod. Pag abot dire, wala pa to ning bot ning tukmod sa piston. So nanay losses daan sa imo power stroke. O sa imong combustion. Di para dire, pag combustion dito dito tukmod piston. So mas less na ang losses. Okay? Kay sa diagram wala sir kana constant volume, constant pressure. Pero sa may pasabot atas makina, ang sir basta constant. Diba? So sa ito na to may tabos makina o kung sa okay? Pero kani theory raman dire hindi gyud pasabot nga in actual nga tukmod jud sa dito. Ay ganay gamay nga time gyud para ani nga una maka-create o push. Pero mas dako gining time nga i-build para maka-push siya kaysa ani. Okay? Pero di ka pun malisang kay dali ra pud sunugin ng fuel. So bawi ra pud dito. Dire dugay masunugon ng fuel so magbagay-bagay gapon. So daghan kay consider no. Dapat gamay nimo ang kanang kuan makina. Later on, mas maswito ko mo ana. Puhon nga, mo chip engine na mo, ako na po yung mangutan ninyo. Kumbaga, puntahan ko ninyo. Okay? Especially sa mga modern chips karon mga touchscreen, wala na mo abot sa touchscreen. Pero i-discuss na nato, kaya mo kapon ko sa ideas ana, pero wala ko ka-experience. Okay? And then, ako yung mga pasensya na, mangita, mga ilog pasensya daan. Okay? Since wala ko experience sa mga touchscreen ng mga barko, sa kadtong mga bag-o karon na camless basta gipanghimo na ng electronic ang most part sa engine, ang injection gihimo na ng electronic, ang basta daghan sila gipan change, wala ko experience ana.
So, akong i-share ninyo is based lang po sa information nga akong nakuha. They po based on my experience. Okay? So, they po tanan, pasabot nga tanan yung tubag pangutana matubag mato. Okay? Yes, sir. So, muna maabot po sa time, ako na yung batibyan, maabot po sa time na ako po yung mangutana ninyo. Kaya para na po kayo ma-share sa akong sa mga musunod nga generation. Okay? Kaya na may times nga murag tanaw na yung estudyante baka grabe na kayo sir. Nya pagkaman wa katubag anda nay. Sa evaluation may problema sa ako, butangan to ninyo dito nga wa man kay bawo si sir sa tanan, tinuod man. Okay? So wa gyud problema sa ako sa evaluation. Kung basta kung unsay magamit nako for my improvement, mo inyo isuwat. Okay? Ay na po nang kanang nagsuwat mo dito kanang wala po na gibuhat pero gisuwat ni dito. Okay? Di man pod ko para sa ubang instructor nga naliguro nga mudako ang score sa evaluation para ma-promote. Kaya unang-una wa ko nagmasteral. Entry permit or entry permit man na. O entry nga para for promotion is masteral lang. And kasagaran sa mga instructor mo hangyo gid ninyo nga dak-ang ilang score. Ano man, kay gamiton man to nilang scoring ato para sa ilang promotion. In which ako wa ko care kay wa di mo ka promote kay wa mo masteral. Okay? Entry requirement ang masteral in which wa man ko ana. Kay para sa ako, unsa may gamit sa masteral magimo-imo ko drug racer, di man akong barko. Di man na makapuno sa akong knowledge. Lahi ra mo gitong imong experience, imong knowledge nga pang barko kaysa sa research diha. Maila ra na within land-based ra man ang information na makuha. So, may gamit sa masteral. Pero, ganahan ka ma-promote lang, wala mag-masteral ka. Kunya, kaya ako, kapuya naman ko. Kapulan mag-masteral. So, di po, sa nang iubang instructor, mingon ko nga, masteral daw ko na mas maayo tudlo. Di man, kaya kasagaran doktor, di naman halos mag-klase, kasi sige nag-focus sa masteral. Doctoral. Diba? So, asa naman ang para estudyante? Wala. Pero bisan pag unsa na sila ka doktor dali nila kaya i-discuss ako gi-discuss diri karon kay wa sila ka experience sa barko. So para sa ako, ang experience is mas higher level of knowledge kaysa sa gigain lang nimo through textbook. Basa-basa lang ka diyan, may mag-research na. Ang kamunggay kay mas maka or nakatalo. Pero gamit na, wa ingon nga way gamit na lang gibuhat. Gamit kay na lang gibuhat. Pero at the expense nga, wala po ang sa mga bata, siyempre na kayo mabiyaan. Di ba? So nga na lang ang kinabuhi. So depende lang sa asan. So ano lang sa minimum wage, sige na lang. Okay na tayo ni. Okay, arita sa classifications of a marine diesel engine. Different classifications. So first classification, we have the 4-stroke versus the 2-stroke engine, in which na mo idea na. So di na ko need emphasize pa. Ang wordings na lang siguro. Kani nga wording is mo na pinaka-common nga wording ilang tubag o pangutanon sila about 4-stroke versus 2-stroke. Pero pwede na ninyo i-enhance, depende sa iyong gusto. Okay? So ang 4-stroke engine, it takes 2 complete revolution or tatong 4 events, di ba? 2 revolution of the crankshaft to complete the 4 series of events. Ang 4 series mo itong intake, compression, power, exhaust. So, mo na pinaka-simplified lang niya nga explanation. While ang 2-stroke engine, it takes 1 complete revolution lang to complete the 4 events. So, pag intake, pag naog sa piston, o pagsaka, kompleto na nimong 4 events, di ba? Sa 2-stroke. Pero sa 4-stroke is upat ka sa kakanaog. And then napo ni mag-search mo ng video dito classification sa diesel engine napo ni sa YouTube. Pero taraan to kayo nga. Pero mao gapon nga slide good. Ambot lang na bay mga enhancement ato nga slide pero kani nara na dito sa YouTube o makalimot lang mo. So first classification is according to operating cycle. So we have the 4-stroke and 2-stroke diesel engine. Okay, next classification. Classification
as to the method of charging. So murang nagisuwat nila dito. So sa method of charging, ang una niyang stroke is na dito ang intake and compression, di ba? And then sa ikaduha niyang stroke na dito ang power and exhaust. So mura. More or less katura nga idea. And then sa fourth stroke na siya intake, padong ubos dai intake and then compression and then power and then exhaust. So mura na classification of diesel engine according to the method of charging. Mura gi-explain lang niya may tabo sa 4 events. Every stroke. Although to be exact, kaning nga stroke na po intake dire, di ba? Pero sige na lang, kanamay lang gibutang din sa marina, so ato lang i-follow ang sa marina. Next, classification according sa ignition. So basta diesel engine automatic, compression ignition. Wala tayo laing choices ana. Kaya diesel engine matong istoryahan. Okay? According to ignition. Next, classification diesel engine according to the design, general design. So tanan natong piston is single acting ra. Di para sa mga compressor na yung mga double acting, kaya ba mag double acting no? Kanang magamit ang padung saka, magamit og padung ubo sa ilaw. Double acting. Kani ang sa babaw ra gyud ang pwede nato magamit. So single acting ra atong piston ani. So general design ang gina sa diesel engine. Next, classification according to piston arrangement. So natay 5 ka klase, although usually sa atong diesel engine kanirang duha magamit. Pero na klaseng engine like sa mga sa mga eroplano, karaan atong World War kuan pa, o mga truck sa una, sa mga karaan lang ning uban, nagamit sila na. So ako lang pakita ang how it works, ingana na siya. So kani ang tawag ana, wala gid move. Ano man move? Kasi katulad sa una, unsa man to? Straight line. So inline siya nga type of engine. Balik ko na ko diri ha. We have the inline, straight na siya. Ang V-type na ang duha ka piston, naka V. Oh. And then we have the radial, we have the opposed, nag-atbang, mura sila nag-boxing. Ang uban na ni tawagan is boxer engine. And then we have horizontal. Isig kuan ko sila anak. So sa picture or sa kuan nga niya forma. Inline nga to, V-type nga na. Okay? Mura siya naka letter V. Ha? Kuha na, racing, B-type. Oh, sa mga racing, sa mga tugboat. Ang nakalimot mo sa V-type kay mas mas pagamay ng mga katason sa engine. Space. Mas kuha mo space ba? So, ang 12 cylinder mo, yung ka move kung inline na sa taas, yan yung 12 cylinder engine. Okay? Tingnan na. Muna kasagaran sa mga pang-racing, para mas mapagamay nilang space, i-V-type nila. Sa mga tugboat, kung mubirag yung barko ba? Butok mo yung barko, mga 16 cylinder V-type na siya nga engine. Kusgan kay bakina. And then we have here the opposed piston. Oh, horizontal ba yun? Horizontal. Oh, we have here the opposed. Oh, mura siya magsumbagay. Kunya sir, ini boto ana. And then the radial. Sa opposite. Okay, sa opposed ani usara ang iyang injector, spark plug ni sa una karaan gasoline. Spark plug na diya na dire injector. So sa tunga ang iyang duha iyang piston nga mamove ni buto. Okay? Naiuban ani nga kanang box type gi triangle niya. So buto dire. So mag-try siya rotation. Sa World War 3 nga katong matrak nila nga pangsakaay mga bunto, di nga nilang mga engine. World War, sabi na War 1 mo. Daghan na siya. Oh, sa kanay duha shaft. Na shaft dire, na shaft dito. Okay? Pero kani wa ni gigamit sa atong barko. Ang gamit ra to inline ra V-type. Kani wa matakita sa karaan nga mga barko ato wala pay gas turbine nga nang ilang kanang palabad sa mga eroplano sa una. Oh, pero sa karon gas turbine naman kay mas gaan ang gas turbine, mas nindot. In which naman may subject ana, di ba? Pas GT. Yes sir. Mas GT mo. Okay. Next. Good stuff. Actually daghan pay klase jud nga mga kuan kun di na ta mo
mutakil na. Ari lang ta focus sa inline of V-type, okay? Gi-show lang na kung daghan pa klase nga type nga engine. Hoy, bravo ah. Delta ra. Ang flat mo na horizontal. Ang V kay giduha ka V na W. Okay, next classification of engine is according to the method of supplying air. Okay? So, pag supply of air, ang pinakakaraan ng makina in which napunta ingana dira sa old marine, ako ipakita later on kung makatur na ta dito after ma-discuss ta ng parts. So, we have this natural aspirated engine. So, mo ni gamit sa atong mga gis na? Ay, piskat na. Okay. Okay, time's up. We will continue